Pre, sandali. Punta lang ako doon sa guardhouse ng school natin ha. Pre, wag. Ano naman gagawin mo dyan sa guardhouse ni Manong Guard? Mapapagalitan ka lang dyan. Hindi pre, tiwala lang. May sasabihin lang ako kay Manong Guard dyan. Kasi usap-usapan siya ngayon ng mga bakalang estudyante dito sa eskwelahan natin eh. Wag pre. Huwag mo sasabihin ng mga chismis sa kanya. Baka mapikon yan sa'yo, mablack eyean ka niyan. Pre, kailangan ko nang sabihin. Kasi concern talaga ako sa kanya eh. Tsaka tignan mo siya oh. Habang nagtatapon siya ng iniinuman niya na palamig na plastic na yan, kitang-kita mo talaga na siya ay may tinatagong dambuhala sa loob ng pantalon niya pre. Ha? Dambuhala na ano? Rocco? Wala pre. Ibig ko sabihin, yang baril na sukbit niya sa likod niya. Higante diba? Baliw ka talaga. Gets ko nang sinasabi mo, baliw ka. O diba? Nagets mo ako? Kahit ikaw mismo, alam na alam mong chismis tungkol kay Manong Guard na yan, diba? Tama talaga ang mga bakla na estudyante. Siya ay pinagpala talaga, diba? Baliw ka, Rocco. Pwede ba kung pupuntahan mo siya? Puntahan mo na. Kasi malayo pang lalakarin natin pa uwi. Sige na, puntahan mo na. Bilis. Aantayin kita dito. Sir Will, kilalanin niyo po ako sa pangalang Jilan. Best friend po ako ni Rocco. Siya po ang kausap ko ngayon. At ako po ang saksi kung paano po ang nangyari sa best friend ko diyang si Rocco kasama po ang guard na yan. Masakla po ang sinapit ni Rocco sa bisig ng guard na yan. Yan pong security guard na yan sa guardhouse na yan ng school namin. Kitang-kita ko po kung paano naganap ang lahat, Sir Will. Dax po talaga ang guard na yan. Si Rocco kasi hindi talaga nakinig sa akin. Sinabihan ko na siya na yung guard po na yan ay pinagpala po pero hindi siya nakikinig. Kaya anong nangyari sa kanya? Hindi niya po kinaya, Sir Will. At sa pagpapatuloy ng kwento na ito, saksihan po ninyo sa pamamagitan ng pakikinig ang sinapit po ni Rocco pagpasok niya sa buhay ni Manong Guard na yan. Nananahimik po si Manong Guard pero pinakialaman po ni Rocco, ang best friend ko. Manong Guard, gusto nyo? Ano yan? Kikiam at fishball. Gusto nyo po? Sige lang boy, busog pa ako. Salamat na lang. Sigurado po kayo? Ha? Ayaw nyo po? Oo nga, busog pa ako. Bakit bang kulit mo ha? Inaalo ka lang po, makulit na. Saan po ba kayo umuwi, Manong Guard? Ba't mo tinatanong ha? Kulit mo ha? Hindi po ako makulit. Tinatalong ko lang kasi. Kasi parang bago lang po kayo na-guard dito sa school namin eh. Ngayon ko lang po kayo nakita. At ang gwapo po ninyo. At ang laki pa ng... Loko ka ha? Ano bang sinasabi mo ha? Hindi. Nagbibiro lang po ako, Manong. Usap-usapan po kasi kayo dito sa school namin. Lalo na yung mga baklang estudyante na yon. Yung mga nag-uumpukan po doon. Anong usap-usapan sinasabi mo? Chismoso kang binata ka ha? Hindi po ako chismoso, Manong. Concern nga lang po ako sa inyo eh. Kaya sinabi ko po sa inyo ngayon. Kasi ang hot po ninyo. At ang dax nyo pa. Abay talagang loko ka ha? May pa-concern ka pang nalalaman. Kung talagang concern ka, ano yung chismis na sinasabi ng mga bakla na yan na nag-uumpukan dyan sa akin? Sandali po. Lalapit lang po ako sa inyo ng kaunti. Anong lalapit? Uupo po ako malapit sa tabi ninyo kasi baka marinig nila tayo eh. Pasok po ako dito sa guardhouse ninyo. Sige, dito ka. Bilisan mo ha. Grabe, Manong. Kahit itong upuan na inuupuan ninyo dito sa guardhouse ninyo, hindi na po kayo kinakayang bigat ninyo. Ang legs ninyo pumuputok sa suot ninyong pantalon na blue. At yung uniform ninyo na puti, halos mapunit na dahil sa mga muscle ninyo sa braso na talagang kumakawala dyan sa uniform ninyo. Ang hot po talaga ninyo, Manong Guard. Totoo palang chismis. Yummy kayo.
Walang hiya ka. Kung andito ka para mag-estimate sa akin, lumabas ka na dito sa guardhouse ha. Anong klaseng estudyante ka ba? Binata ka tapos yan ang mga sinasabi mo sa akin? Ano po bang dapat na sinasabi ng isang binata? Nang kagaya ko, Manong? Abay, pilosopo ka ha. Binabalik mo sa akin ang tanong. Dapat ang sinasabi mo yung chismis tungkol sa akin ng mga makaklang estudyanteng nag-uumpukan dyan. Yun na nga po eh. Sinabi ko na at napatunayan ko nga ngayon na totoo pala ang mga chismis nila. Yun na yun. Yun na yung sasabihin mo. Opo, yun na yun. Labas. Lumabas ka dito ngayon din. Ang sungit mo naman, Manong. Mag-i-enjoy pa nga ako sa magagandang tanawin dito sa loob ng guardhouse ninyo. Kasama kayo. Labas. Lumabas ka ngayon na. Oo na po. Lalabas na. Kakatakot naman kayo. May asawa na po ba kayo bago ako umalis, Manong? May asawa na po ba kayo? Ang kulit mo ha. Umalis ka na nga dito ha. Tinatanong ko lang po kung may asawa na kayo. At least, bago ako umalis at iwanan kayo ay alam ko na kung single kayo o hindi. Ano bang pakialam mo ha? Kung may asawa ako wala. Kasi po, may punit po kasi yung uniform ninyo. Sa laki ng mahasal ninyo. Wala man lang pong tumatahi ng damit ninyo. At ang zipper ninyo sa baba, parang masisira na po sa tindi ng nagtatago. Bibigay na po oh. Ginagalit mo talaga akong estudyante ka. Alis dito. Para malaman mo, wala akong asawa. Buwisit ka. Ayun. Kaya naman po pala, sira-sira ang mga damit ninyo kasi wala kayong asawa eh. Isa pa talaga, nauubos ng pasensya ko sa iyo, boy ha. Lumayo ka na dito kung di tatamaan ka nitong Oo na, lalayo na po, Manong. Sungit ninyo. Gwapo sana kayo kaso ang sungit ninyo. Sir Will, akala ko po talaga noon ay sumunod na sa akin pauwi si Rocco matapos siyang kausapin ng guard na yon. Noong pinaalis siya ni Manong Guard sa guardhouse na yon, akala ko talaga ay sa akin na po siya sumunod. Subalit paglingon ko, hindi po pala siya sumusunod sa akin. Bagkus ay si Manong Guard na pauwi na noon ang sinundan po niya. Kaya nataranta po ako, Sir Will. Sinundan ko po si Rocco noon habang sinusundan niya si Manong Guard na pauwi na rin noon. Wala po talaga si Rocco. Talagang loko-loko, Sir Will. Akma sa pangalan niyang Rocco. At nung papasok na si Manong Guard sa kanyang tinutuluyan na bahay, bigla siyang nagulat dahil si Rocco po nadakip niya na naroon po noon sa likod niya. Nasa may kanto ako nito ng bahay ni Manong Guard at nagtatago po ako doon at nakikinig ako at sumasaksi sa mga pangyayari dito sa best friend ko. At ganito po ang mga pag-uusap nilang dalawa. Ulang hiya ka? Pati ba naman dito sa bahay ko? Di mo ako tatantanan? Bakit? Ang sungit mo na naman. Sinundan ka lang. Galit ka na. Bakit nandito ka? Bakit ka sumunod sa akin ha? Sir Will, namutla si Rocco. Natakot na po siya kay Manong Guard. Nakaharap na po noon si Manong Guard sa kanya at natutulala siya rito lalo na po doon sa ibaba. Sobrang lapit na ni Manong Guard sa kanya noon na halos kulang na lang ay mabangga na po siya. Mabangga po siya ng tinatago ni Guard na matindi na nasa harap niya noon. Pinagsisisihan talaga ito ni Rocco, Sir Will. Sinasabi ko, ano? Magsalita ka? Bakit nandito ka? Bakit mo ako sinundan? Wika po ni Manong Guard noon. At bigla akong nagulat, Sir Will, sa mga sumunod pang pangyayari. Si Rocco, baliw talaga.
Bigla po si Rocco yumakap kay Manong Guard at naipit sa pagitan nila ang bagay na pinagtitsismisan ng mga estudyanteng bakla sa school namin. At sigurado po ako, Sir Will, na naghalit po yung bagay na yon sa gitna nila. Kasi ikaw ba naman maipit sa gitna ng dalawang taong nagyayakapan? Pero hindi po yumayakap sa kanya si Manong Guard, kundi si Rocco lang po ang talagang yumakap kay Manong Guard. Medyo matangkad po si Manong Guard at ang mukha po ni Rocco ay abot lang po sa may dibdib ni Manong Guard. Wala talaga si Rocco. Bakit niya kasi biglang niyakap si Guard na yan? Alam naman niyang halatang halata na talagang mainit ang ulo ng Guard na ito. Hindi po siya nagpatinag. Anong klaseng tao po ba talaga itong best friend ko na kahit matagal ko nang kakilala ay nagagawa niyang magpakaganyan sa taong hindi niya po kilala? At wala na. Hindi na po nakaimik si Manong Guard. Napakamot na lang ito sa sentido nito at tumingala ito sa langit, Sir Will. Dala ng pagpapasensya niya dito sa best friend ko. At may nararamdaman po ata talagang kakaiba ito si Manong Guard dahil po sa naiipit doon po sa gitna nila. Yung ano niya, malamang sa malamang kahit sino naman, pag naipit po talaga ang ano mo, ay iba na po talagang mararamdaman mo, Sir Will. Kahit ako, yan din talagang mararamdaman ko. Kaya wala talaga itong si Rocco. Iba talaga pong takbo ng isip nito. Umatras si Manong Guard papasok sa bahay na tinutuluyan niya. Subalit si Rocco ay nakayakap pa rin sa kanya. Kaya naman pati si Rocco ay nadala na patungo sa loob ng bahay niya. Opo. At nung nasa may sopa na sila, sa may sala, biglang itinulak ni Manong Guard si Rocco at natumba ito sa may sofa. Dito na nakaalis si Guard sa pagkakayakap ni Rocco at umiwas siya. Dumiretso si Guard sa may kusina at uminom siya ng tubig. Habang umiinom siya ng tubig, napakatindi po at napakalaki ng pagpapasensya niya nung mga oras na ito. Nakatingin siya kay Rocco. At nakikita ko rin talaga na yung naipit kanina na bagay ay talagang galit po talaga, Sir Will. Halatang halata mo po iyon kay Manong Guard. Ang bagay na pinagchichismisan ng mga bakla sa school. Nandoon ako sa may bintana noon at hindi nila ako napapansin. Sir Will, ang lakas po ng talagang kaba ko noon. Concern po ako kay Rocco. Dahil baka masuntok siya doon. Si Manong Guard ay halatang may nagbago na po sa kanya. Parang sumingaw po ng mainit na aura sa kanya. Lalo na po yung ano niya. Ikaw ba naman istorbohin ang pinakaiingatan niya? Siguro matagal nang walang babae na nagpapakilig sa kanyang ano. Kaya nung niyakap siya ni Rocco ay nabuhayan po talaga, Sir Will, si Manong Guard ng dugo niya. Nabuhay ang dugo niya sa katawan niya, lalo na ang bagay na sinasabi ng mga bakla kong kaklase. Pinabayaan ni Manong Guard si Rocco doon sa may sopa na nakatingin din po sa kanya. Hindi niya po ito pinapansin kahit pareho silang tulala. Ininom niya ng ininom ang tubig na animoy gusto niyang mahimasmasan kung bakit may ganoon na estudyante na nakasagupa niya sa buong buhay niya. Tulala si Rocco kay Guard sa kusina na parang ang tapang niya, habang si Manong Guard naman ay ibinababa ang baso at naghahanap ng pagkain at ulam sa hapagkainan niya sa may lamesa sa kusina niya. Subalit wala itong mahanap na ulam. Tumayo si Rocco at lumapit ito kay Guard. Ano po, Manong? Wala po kayong ulam, no? Gusto niyo po bilan ko kayo sa labas? Sandali lang po Bibili ako. Bibilan ko po kayo ng ulam. Wika ni Rocco noon. Nakangiti pa ito kay Manong Guard habang papaalis ito sa pagpipresenta nito na bumili ng ulam sa labas. Animoy namamangha si Manong Guard sa ipinapakitang pagngiti ni Rocco. Nagtataka si Manong Guard kung bakit gano'n na lamang itong binata na ito sa kanya. At pagbalik ni Rocco ay may dala na po itong ulam sa isang supot na plastic. Manong, ito na po igado. Maanghang daw po ito, sabi ni ate sa labas. At ang tanong ni ate, tinatanong niya po kung kaano-ano raw po kita kasi nakita niya ako na yakap kita kanina . Kita mo na. Dahil sa pagyakap mo sa akin kanina, pinagchichismisan ako dito sa boarding house ko. Hindi po, Manong.
Hindi po ganun yun kasi sabi ko naman po, kuya po kita eh. Sabi ko po kay ate, matagal kitang hindi nakita tapos dito kita nahanap. Kaya niyaka po kita kanina. Kaya lusot na po. At ang sabi ko pa, i-reserve din ako ng ulam ni ate kasi dito ako kakain mamayang gabi. Kasi dito po ako ngayon matutulog eh. Anong sabi mo? Dito ka matutulog? At nagpa-reserve ka po talaga ng ulam dyan sa labas? Opo, wala naman po masama, di ba? Kung dito ako matulog kasi pareho naman tayo eh. Anong pareho pinagsasasabi mo? Ano, pareho naman tayo lalaki. Maliban na lang kung babae ako, syempre. Bawal ako dito kasi lalaki, baka matukso ka sa akin eh. Lalaki naman ako kaya di ba okay lang naman dito ako matulog? Wala ka naman po kasama eh. Tsaka sabi mo kanina wala kang asawa eh. Ako talagang ginagalit mo talagang estudyante ka ha. Hindi kita kilala pero dito ka matutulog sa akin. Hindi mo ako madadala sa paulam-ulam na yan na nilibre mo. Labas. Umuwi ka na. Dito na po ako, Sir Will, kinabahan kasi naubos na po talaga ang pasensya ni Manong Guard sa kakulitan ni Rocco. Nasa may bintana ako nito ng kusina ng bahay na tinutuluyan ni Manong. Kabado na ako noon para kay Rocco. Bakit kasi ganito katapang si Rocco? Hindi naman siya ganyan dati. Pero mula nung dumating yung guard na yan, ganito na po siya. Kapusok sa isang tao. Bigla na lang naging ganito si Rocco. Napakatapang. Talagang gustong makuha ang isang bagay na ginugusto niya. At lumalim na po ang gabi noon, Sir Will. Si Rocco at si Manong Guard ay tulala pareho sa isa't isa habang kumakain po si Manong Guard doon sa hapagkainan niya. Si Rocco naman nakatayo doon sa may cabinet ng TV. Nakatingin lang po siyang pinagmamasdan niya ang guard na ito. Sabi ko sa loob-loob ko, Rocco please, umuwi na tayo. Iwanan mo na yan si Manong Guard. At bigla po ako nagulat, Sir Will. Si Rocco po ay biglang lumapit kay Manong Guard habang nakatalikod dito sa kanya. Kumakain ito ng hapunan. Bigla po si Roccong lumapit sa likod ni Manong Guard at dahan-dahan po itong yumakap ulit kay Manong Guard. At para po siyang nagmamakaawa noon. Manong, maawa naman po kayo sa akin, Manong. Huwag niyo naman po akong paalisin dito sa bahay niyo. Wala po kasi akong kasama ngayon sa bahay namin. Umalis po si Mama at Papa pumunta ng Maynila. At mag-isa lang po ako sa bahay namin doon. Natatakot po kasi sa bahay namin kaya nandito ako sa inyo kasi noong isang gabi may umaaligid-aligid po na lalaki na parang magnanakaw po ata yun eh. Kaya natatakot po ako na umuwi sa amin doon. Pabayaan mo po sana akong makitulog muna dito kahit ngayong gabi lang dito sa bahay ninyo. Promise ko po. Hindi po ako magiging pasaway, Manong. Sir Will, opo, totoo ang sinabi ni Rocco tungkol sa umaaligid-aligid na magnanakaw sa bahay nila. Paggabi, pero hindi ko akalain na gagamitin niya ito na dahilan upang maka-score sa guard po na ito. At nakikita ko si guard na parang namumula na noon habang nakayakap sa may likuran niya si Rocco. Parang sumisingaw ng mainit na aura ang buong katawan ng guard na ito, pati mukha niya namumula. Sigurado ako na ang bagay na pinagchichismisan ng mga kaklase kong bakla sa school ay galit na naman po ng mga oras na yon, Sir Will, dahil pasaway po talaga si Rocco. Nakayakap po siya doon sa likuran ni Manong Guard. Oo na. Para sa kaligtasan mo, pumapayag na ako na dito ka magpalipas ng gabi. Ano pangalan mo? Ako po si Rocco. Rocco po ang pangalan ko, Manong. Ikaw po, ano po palang totoo niyong pangalan? Wika ni Rocco habang nakayakap pa rin siya. Adrian Carlo.
Yan ang pangalan ko. Grabe po Manong, Adrian Carlo. Pati pangalan ninyo ang sarap pakinggan. Bagay na bagay sa inyo kasi. Ang yaman niyo po talaga eh. Sir Will, walang hiya po talaga si Rocco. Nakangiti po siya sa may likod ni Manong Guard at nabola na nga po niya ang guard na ito na si Adrian Carlo po pala ang pangalan niya. Iba talaga ang mga galawan ng best friend ko na ito na si Rocco. Walang kaalam-alam si Manong Guard na si Rocco ay iba na po ang ibig sabihin noon kung bakit ito ngumingiti sa likod niya. Mabuti naman po Sir Will at medyo mabait na po noon si Manong Guard at pinapabayaan lang po siya na nakayaka po siya sa likod niya. Maraming salamat po Manong. Hindi na po kayo nagalit habang yakap ko po kayo ngayon. Sige na po, bibitawan ko na po kayo. Ilalagay ko na po itong bag ko sa kwarto ninyo at maliligo na rin po ako agad para mabango ako mamaya pagtulog ko sa tabi ninyo. Sige po Manong, kumain na kayo dyan Manong. Kuya Adrian na po pala. Kain na po kayo. Masarap po ang ulam na yun na igado, talagang maanghang po yan. Binili ko po yan para sa inyo. Sir Will, dito na po ako pumunta sa may bintana upang kausapin si Rocco na nandoon na noon sa kwarto ni Adrian Carlo. Kung saan nagbibihis na po noon si Rocco na napakabilis po noon maligo. Tinawag ko pong pangalan niya habang nasa may bintana ako. Rocco, baliw ka talaga no. Hoy Rocco, dito ka talaga matutulog. Andyan ka pala pre. Akala ko umuwi ka na sa inyo. Oo, nandito ako kasi concern ako sa iyo. Kung ano-anong mga pinagagagawa mo. Dito ka talaga matutulog. Oo pre, wala na tong atrasan eh. Bet na bet ko talaga kasi siya. Baliw ka talaga. Ako malilintikan nito ng parents mo kapag napahama ka. Gusto mo, lahat ng gusto mo nakukuha mo. Ewan ko sa'yo pre. Pre, umuwi ka na. Iwan mo na ako dito. Saglit lang naman do pre. Mamayang mga 3 AM uuwi din naman ako. Susunod din ako sa'yo pa uwi. Dala ko naman yung susi sa bahay. Di ba may susi ka rin? Buksan mo na lang yung bahay at matulog ka dun. Bantayan mo yung bahay dun. Ewan ko sa'yo. Baliw ka. Hindi ako uuwi. Babantayan kita. Baka mapano ka dito eh. Dito lang ako sa may likod ng bahay na to. Aantayin kita hanggang 3 AM. Umuwi ka na pre. Kaya ko na to. Ako nang bahala dito. Sir Will, akala ni Rocco umuwi na ako. Subalit magdamag ko siyang binantayan noon hanggang sa matapos po siya doon. Bandang alas 12 ng gabi, alas 12 na po ng gabi, nakita ko na naliligo na noon si Adrian Carlo doon sa may CR nila. At pakaligo po nito, nung paglabas po nito habang pinupunasan nito ang buhok niya ng tuwalya. Diretso po itong humiga sa tulugan nito habang si Rocco naman po ay nagtutulog-tulugan lang doon sa may tulugan niya. Ang kapal talaga ng mukha ni Rocco. At nung mga bandang alas 12:30 na, noong medyo papikit na ang mata ni Adrian Carlo ni Manong Guard at makakatulog na talaga, dito na po si Rocco gumising Sir Will at sinimulan po ang mga nais niya. At nung nakatulog na po si Adrian Carlo, nakasando po noon si Adrian Carlo na puting sando Sir Will. Si Rocco po nakikita ko na tulala po siya. Nakatayo po siya doon sa may paanan ng tulugan. Pinagmamasdan po niya si Manong Guard. Ang lakas po ng hilik ni Manong Guard noon, Sir Will. Pero si Rocco, alam kong kabado na po siya. Hindi niya na po alam ang gagawin niya habang pinagmamasdan niya ang napakamachong si Manong Guard noon. At halatang halata po kay Manong Guard ang bagay na pinagchichismisan po ng mga kaklase kong bakla noon Sir Will.
Totoo talaga na kapag ang tao ay nagpapahinga na, talagang may bagay na talagang nabubuhay, Sir Will, kapag ang isang tao ay nagpapahinga na. Alam ko pong nakikita, Sir Will, ni Rocco ang nakikita ko. Alam ko po na yun talagang pakay niya, ang bagay na pinagchichismisan ng mga kaklase kong bakla. Kaya naman si Rocco, nakikita ko na kabadong-kabado po talaga siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Palakad-lakad siya, palibot-libot doon sa may tulugan ni Manong Guard. Pinayagan na nga siyang makitulog doon, pero bakit hindi po siya mapakali? Hanggang sa paglipas po ng 3 minuto, umupo po si Rocco sa may tabi ni Manong Guard na ang lakas na po ng hilik noon. Pinagmamasdan ni Rocco ang napakalaking talampakan na paa ni Manong Guard. At pinagmamasdan rin niya ang napaka-macho at napaka-muscle na bisig ni Manong Guard. Bagay na bagay kay Manong Guard ang pangalan niya na Adrian Carlo. Siya ay napakakisig po talaga na lalaki. Makalipas lamang ang 1 minuto, bumigay na po si Rocco. Habang pinagmamasdan po si Will ni Rocco ang napakagwapong muka ni Adrian Carlo, si Rocco po ay nagdadalawang isip kung itutuloy pa po ba niya ang kanyang mga naiisip na gawin. Bakas po sa mukha ni Rocco ang kaba. Namumutla po siya. In love ba talaga siya sa guard na ito? Kay Adrian Carlo? Hindi ko na rin po alam ang gagawin noon, Sir Will, habang nasa may bintana ako. Makalipas ang ilang segundo, bigla pong yumakap si Rocco kay Adrian Carlo. Ginawa niya pong unan ang dibdib ni Adrian Carlo na nakasando noon na puti. At bahagya pong nagising si Adrian Carlo. Natulala si Adrian Carlo sa may buhok ni Rocco. Dahil ang buhok ni Rocco ay nasa may ibabaw ng sando niya. Hindi rin po alam ni Adrian Carlo ang gagawin. Naglambing na po ang binata sa kanya. Bigla pong tumingala si Rocco sa may muka ni Adrian Carlo. Dahilan kung kaya bigla naman pong napapikit ng mata si Adrian Carlo at nagpanggap ito na tulog ulit. Nagtaka ako. Bakit biglang ipinikit ni Adrian Carlo ang mata niya nang si Rocco ay tumingin sa kanya? Hindi kaya may nararamdaman din si Adrian Carlo na paghanga sa binata na ito? Sir Will, ito ang mga bagay na tumatanong talaga sa isipan ko noong mga oras na yon. Mga bagay na kakaiba sa pagitan ng dalawang lalaki. Bakit nagkaganoon din si Adrian? Akala ko po, isa po siyang makisig na security guard sa school namin. Pero bakit po parang titiklop na siya dito sa binata na si Rocco? Dahil ang cute-cute po talaga ni Rocco. Makalipas lamang ilang segundo, unti-unting lumapit ang mukha ni Rocco sa may mukha. Ang mukha ni Rocco sa mukha ni Adrian Carlo. At nung malapit na ang mukha ni Rocco malapit na ang mukha ni Rocco sa mukha ni Adrian Carlo, Sir Will, bigla pong nag-kiss si Rocco sa lips ni Adrian Carlo. Dahilan kung kaya nakita kong gumalaw ang kilay ni Adrian Carlo. Alam ko na alam ni Adrian Carlo na si Rocco ay binigyan siya ng isang napakatamis na kiss. Ngunit sa paglipas pa ng mga sandali, bigla na lamang si Rocco, Sir Will. Parang nakipag lips to lips po siya kay Adrian Carlo. Wala na, Sir Will, pareho po silang nagulat sa isa't isa. Sumabay na lamang po si Adrian Carlo sa mga pangyayari. Kapwa na po sila nag-kiss, naghalikan sa isa't isa. Siguro po, tigang rin po sa babae si Adrian Carlo at inisip niya na lang na si Rocco ay isang babae. Napayakap na lang po ang mga bisig na macho ni Adrian Carlo kay Rocco. At doon na po sila nagyakapan, Sir Will, at nagdilim po ang lahat.
Nagdilim po ang lahat kasi pumikit na po ako. Hindi ko po alam kung ipagpapatuloy ko pa po. Ang nakikita ko noon, Sir Will, na ang sweet-sweet po nila. Makalipas ang ilang minuto sa paghihintay ko sa likod ng bahay, bigla si Rocong pumunta at umihi. Subalit pansin ko kay Rocco na hindi na siya maayos maglakad noon. Para pong may masakit na po sa kanya. Tingin po siya ng tingin sa may kwarto ni Adrian Carlo. Animoy hindi niya po makalimutan ang nangyari sa kanya. Anong nangyari sa iyo, Rocco? Bakit nagkaganyan ka? Wala ito, pre. Walang hiyang Adrian Carlo na yan. Totoo pala talaga mga chismis ng kaklase natin. Hindi na ako babalik dito, pre. Papabayaan ko na lang yan si Adrian Carlo sa buhay niya. Ayaw ko na. Ito talaga ang napala ko sa kapusukan ko sa isang taong gusto ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo kung sa akin ka na lang kasi, hindi ka masasaktan ng ganyan. Iingatan kita. Alam mo naman nung gustong gusto kita, pero ayaw mo lang sa akin. At yumakap na lang po sa akin noon si Rocco, Sir Will. Bagsak po siya. At si Adrian, pagtingin ko sa may bintana, si Adrian po ay parang relax na relax po siyang natutulog na doon. Animoy siya po ang naka-jackpot. Ito po ang napala, Sir Will, ni Rocco sa mga taong ginusto niya nang wala sa oras. Iba po talaga, Sir Will, ang gwardiya kapag binagbigyan ka. Maraming salamat po, Sir Will, sa pagbasa niyo ng kwento na ito. Ang kwento ng best friend ko na gustong gusto ko pero ayaw po sa akin. Jilan.